Sa isang marangyang kasal na pinaghandaan ng dalawang pamilya, lahat nakatingin sa bride at groom na nakatakdang magbuklod sa altar. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, may lihim palang binuo ang mga kaibigan ng groom. Isang sorpresa na magpapabago hindi lang sa araw na yon, kundi sa buong buhay na ikakasal. Siya si Sofia. Isang simpleng babaeng walang balak makisali sa magulong mundo ng mayayaman, pero dahil sa maling pagtanggap ni Sofia sa pagiging regalo sa isang stag party, nakasira siya ng isang relasyon na hindi naman niya ginusto. Biktima din siya. Naka one night niya ang groom na si Adrian Monteverde, isang CEO, businessman at tanyag na tao sa mundo. Nagalit ang bride sa kanya at maging si Adrian. Sa sobrang galit sa kanya ng bride, sinabunutan at sinaktan siya nito kaya wala siyang nagawa, kundi umalis sa hotel na yon na nakabalot ng kumot at umiiyak. Di na siya ulit nagpakita pa sa lalaki. Pinili na lamang niyang umuwi sa probinsya para doon na ipagpatuloy ang kanyang buhay kasama ng kanyang magiging anak. Oo, nagbunga ang gabing yon sa pagitan nila ni Adrian. Pero dahil isa na siyang disgrasyada, tinakol siya ng kanyang mga magulang at kapamilya. Mabuti na lang at may natira pa siyang matalik na kaibigan, si Elena. Pinatira siya nito sa kanyang apartment. Namuhay sila ng tahimik sa probinsya. Katuwang niya ang kanyang best friend sa pag-aalaga ng kanyang anak. Kailangan niya magtrabaho para matustusan ang pangailangan ng bata at ang operasyon nito. May sakit sa puso ang kanyang anak at kailangan maoperahan pagka-5 taon ng bata. Naging kaibigan na rin niya ang doktor ng kanyang anak na si Dr. Leandro Sarmiento. Inalok si Sofia ng kanyang best friend na maging personal nurse sa isang pasyente sa ospital nito. Malaki ang offer na sahod kaya tinanggap agad ng dalaga kaya muli silang nanirahan sa Maynila kasama ang kanyang best friend na si Elena pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Anak ni Don Arturo, si Adrian. Siya ang groom na naka one night niya at nasira niya ang kasal nito. Mananatili ba siya sa kanyang trabaho para makaipon agad ng pambayad sa operasyon ng kanyang anak o sasabihin na lamang niya ang totoo? Pero paano kung itanggi at ikahiya nito kanyang anak dahil sa naging nakaraan nila? At bunga lamang ang bata sa pagtataksel nila sa fiancé na si Cassandra. Magandang araw mga kaibigan, isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana'y magbigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Lumiwas ng Maynila si Sofia para maghanap ng trabaho. Graduate siya ng kursong nursing. Dito na rin niya balak mag-exam. Pero habang nagre-review, hahanap muna siya ng maa-applyan na trabaho dahil wala namang pang suporta ang kanyang mga magulang dahil pagsasaka lamang ang hanap buhay ng mga ito. Isinama siya ng kanyang kaklase sa apartment na rituluyan nito at dito muna din siya mag-uuwian. Akala niya madali lang ang buhay sa Maynila. Hindi pala ganun kadali ang mamuhay dito. Lahat ng kilos ay pera. Mahal ang mga bilihin, mahal din ang pamasahe. Magtatatlong linggo na siya pero wala pa rin siyang napapasukan at malapit na ang bayaran ng kanyang upa, bayad sa tubig at kuryente. Paubos na rin ang kanyang tabi na pera para sa kanyang pagkain. Mukhang minamamala siya sa paghahanap ng trabaho. Kahit na-graduate siya sa kolehiyo, mas tinanggap pa rin ang taga Maynila na may karanasan na at mga graduate dito sa lungsod. Araw-araw siyang naghahanap at nagpapasa ng kanyang resume pero wala pa siyang maswertihan. Lumipas pa ng isang linggo nga pa rin siya. Pinatawag siya ng kanilang landlady para sa kanyang bayarin. Binigyan naman siya ng palugit nito. Tinawag siya ng kanyang ka-roommate na si Jane. Sofia? Huy! Tawag ni Jane sa dalaga. O bakit, Jane? Seryosong tanong ni Sofia at nilapitan niya ito. Ano, kumusta? Nakabayad ka na ba? Tanong ni Jane sa kanya. Di pa nga eh. Wala pang tumatanggap sa akin sa mga na-applyan ko. Malungkot na sagot na dito. Gusto man ng racket para pambayad at budget mo. Pag-alok ni Jane sa kanya. Ano namang racket yan Baka naman masamang gawain yan Natatawa na nakakunot ang kilay ni Sofia. Hindi no, madali lang naman ang gagawin mo. May lakad kasi ako bukas kaya hindi ako available. Kaya kung gusto mo, sa'yo ko na lang ibibigay para kahit papano makatulong ako sa'yo, Sofia. Nakangising sabi ni Jane. Magkano naman at ano ba ang gagawin? Nakangiting sagot naman ni Sofia sa kanyang ka-roommate. Magiging regalo ka sa isang stag party. Sasayawan mo lang ang groom pagkabukas ng surprise box at pasasayahin siya magdamag. Paliwanag ni Jane. Ano?
Hindi naman ako marunong sumayaw at 'di ba maiksi ang suot dyan? Hindi ako nagsusuot ng mga ganun. Pagtanggi ng dalaga. Sige, bahala ka. Tumataginting na 30K lang naman ang bayad sa serbisyo mo. Iwan mo na sa probinsya yung hiya at conservative mo kung gusto mong tumagal dito sa Maynila. Seryosong payo sa kanya ng kanyang roommate. Pero hindi ko pa talaga kakayanin. At paano ko malaman ng aking pamilya sa probinsya yan? Sigurado itatakwil nila ako. Seryosong sabi ni Sofia. Bakit? Sasabihin mo ba? Wala namang makakaalam kasi malayo sila. Kailangan makasurvive ka dito sa Maynila at may maipadadala ka pa sa kanila. Isang gabi lang yun, Sofia. Mahabang paliwanag pa rin ni Jane para makumbinsi ang dalaga. Kailangan ko talagang maging matapang para mabuhay dito sa syudad? Seryosong tanong ni Sofia. Oo, kasi mamamatay ka dito kung tutunganga ka na lang. Walang hiya-hiya dito. Kailangan mo rumakit at lumaban. Malakas na sabi ni Jane. Ano ba yan? Sige, kailan ba yan at turuan mo na lang ako sa mga gagawin ko? Kasi wala talaga akong idea, Jane. Kinakabahan na sabi ni Sofia. Oo naman, hindi kita pababayaan. Pagkatapos ng lakad ko, susunduin kita para bantayan ka at maturuan sa mga gagawin mo. Masayang sabi ni Jane. Kinakabahan man, kailangan gawin ni Sofia ang racket na alok ni Jane sa kanya para makabayad sa renta at ibang bills niya. Makakapagpadala din siya sa probinsya kung may matitira pa. Kailangan niyang maging matatag dito sa Maynila para makamit ang mga pangarap niya at maiahon siya sa hirap ang kanyang mga magulang. Gumabi na at sinama na si Sofia na isang matandang babae. Kaibigan daw to ni Jane at makakasama niya din to sa kanyang racket. Siya na rin ang magaguide sa mga gagawin niya habang wala pa si Jane. Pinasuot siya nito ng Bonnie lingerie design at kulay pink. Napakaiksi ng suot niya at kita ang makikita ng kanyang paitaas na bahagi ng katawan. Para siyang modelo. Bumagay din ang moreno niyang kulay at nilugay nito ang kanyang mahaba at itim na matingkad na buhok. Wow! Panalong iyong booty, madam. Bakit di ka mag-model? Manghang sabi sa kanya ng babae. Naku, hindi ako marunong nun. Racket ko lang to at ngayon habang wala pa akong trabaho. Nakangiting sagot ni Sofia. Naku, mahirap ma-regular at makahanap ng trabaho dito sa Maynila, lalo na kung galing ka pa ng probinsya. Malungkot na sabi ng dalaga. Napansin ko nga po, kahit pa nakagraduate ka sa kolehiyo, mas pipiliin lang nilang may experience sa taga dito na mismo. Mababang sabi ni Sofia. Totoo yan, danas ko yan. Yan. Tapos na outfit mo, madam. Napakaganda mo. Maging hubog ng katawan mo. Ingatan mong sarili mo ha. Masyadong maraming mapagsamantala dito sa syudad. Maging matalino ka sa bawat magiging desisyon mo, lalo na sa pag-ibig. Mahabang payo sa kanya ng babae. Salamat sa mga payo mo. Hindi ko kakalimutan to at tatandaan ko palagi. Mabuti kung ganon. Ang gawin mo, dyan ka na lang sa loob ng kahon. Pinagbuksan na yan ng groom at saka ka lang sasayaw sa harapan niya. Pagbibigyan ng alak, inumin mo lang. Tapos gawin mo lang ang pinapagawa niya sa'yo. Regalo ko kasi yan sa kanya. Papasok kami ng kasama ko at sasayaw din. Pero ang daming mga kliyente at ang kanyang mga barkada. Tapos iiwan namin kayo sa gisilid ninyo. Lilipat naman kami sa kabila. Bahala sana kung ano ipapagawa niya. Nagkakasiyahan na sila. Dumating na rin ang groom kaya, sige na, Sofia. Pagsabi sa kanya ng mga dapat gawin. Pumasok na nga siya sa loob ng kahon at nagdasal siya na sana magawa niya ng tama ang kanyang trabaho. Sobra talaga siyang kinakabahan at parang hihimatay na siya dahil sa nerbiyos at hindi niya alam kung paano siya sasayaw. Pero gagawin niya yon, una't huli na talaga ito. Sa inip ni Sofia, gusto niya nang mag-back out. Naririnig na niya ang mga tawanan ng mga kalalakihan at masasayang nagiinuman. Open it, Adrian. Your gift is ready to serve you. Malakas na sabi ng isang lalaki. Yes, go! Open na! Sigaw na isa pang boses na mas excited pa sa groom. Okay, are you already all? Bubuksan ko na. Ayusin niyo lang na maganda ang regalo niyo sa akin ha? Masayang sabi ni Adrian. Nagbibilang ang mga kalalakihan. Tumutugtog ang musika para sa stag party. Mapang-akit ang musika. 1, 2, 3. Masayang pagbilang ng mga ito. Hinila ni Adrian ang ribbon ng kahon at bumukas ang kahon.
Nilabas itong isang magandang regalo na lahat sila ay nanlaki ang mga mata dahil sa ganda at maladyosa na nasa harap nila. Napapatitig ng sobra si Adrian sa mukha ng kanyang regalo at nakaramdam siya ng pag-iinit nang nilapitan siya nito at sanayawan. Lalo pa siyang nag-init na makita ang maganda nitong katawan na gusto niyang hawakan. Kabadong humarap si Sofia sa kanyang mga kliyente. Nagsayaw na rin nang pumasok sa loob ng silid ang kanyang mga kasama, pero halos sa kanya lahat nakatingin. Sinayawan niya ang mga ito kahit di niya alam kung tama ba ang ginagawa niya, pero may isa siyang nakatitigan na nasa kanyang harap. Maaaring ito ang groom. Sobrang lagkit ng tinito sa kanya na parang unti-unti na siya nitong inaalisan ng kasuotan. Nagsigawan ang mga kalalakihan at nang matapos na ang kanilang show, sumigaw pa ng more. Nang tumigil sila sa pagsayaw, nilapitan siya ng isang lalaki at inabutan siya ng kopita. Alam niya alak yon, pero hindi niya alam kung tatanggapin ba ito at iinumin. Tumingin siya sa mga kasamahan niya at sumenyas naman ang mga ito na tanggapin at inumin. Paglagok niya, nagsigawan na silang lahat. Nakiparty sila at nakipag-inuman. Bago sa kanyang pakiramdam yon dahil sobrang init ng kanyang katawan. Parang pakiramdam nga niya ay nilalagnat siya. Pumunta sa harapan niya ang gwapong lalaki na nakatitigan niya kanina at ito ang groom na pasasayahin niya ng buong magdamag na sinasabi ni Jane. Maraming salamat sa party ninyo. Ito na ang huli na ako'y binata. Salamat din sa magandang regalo niyo sa akin. Masaya ako mga pare. Pagpapasalamat ni Adrian sa kanyang mga kaibigan. Buong gabi siyang sayo, pare, sigaw ni David. Okay na ako sa pagsayaw niya sa akin kanina. Gusto ko na rin magpahinga. Seryosong sabi ni Adrian. Okay, tara na mga pare sa kabilang kwarto para ipagpatuloy ang party. Magpapahinga ng ating groom at Mr. CEO. Pang-Alaska ni Davis. Isa-isa nang lumabas ang mga kaibigan ni Adrian, maging ang ibang kababaihan na kasama sa kanyang regalo. Napatingin din si Adrian sa kanyang regalo na tahimik sa isang tabi na parang kinakabahan din. Namumula ang pisngi nito, alam niya, hindi ito sanay uminom ng alak. Pero pag nilapitan niya ito, sigurado hindi niya mapipigilan ang init ng kanyang katawan. Alam niya na may nilagay ang mga kaibigan niya sa kanyang inumin, pero ayaw niyang gumawa ng pagtataksil sa kanyang fiancé at kawawa naman na madamay din ang kanyang regalo. Nailapitan niya ang dalaga at para pauwi na ito, binigay ang kanyang coat dahil alam niyang nilalamig ito sa suot na damit na ewan ba niya kung damit pa bang matatawag iyon. Miss, maaari ka nang umuwi. Tapos na ang serbisyo mo para makapagpalit ka na? Sabi ni Adrian sa dalaga. Pero ang utos po sa akin magdamag daw po kitang sasamahan or pasasayahin? Wala sa sariling sabi ni Sofia. Hindi na kailangan, miss. Kaya ko ng sarili ko at baka mapahamak ka pa kasi anong oras na? Babayaran ko pa rin ang serbisyo mo kahit na hindi mo tapusin? Utos niya sa dalaga pero nakatitig siya sa mukha nito hanggang sa katawan nito. Natutokso na siyang hilahin ng dalaga sa kanyang kama at halikan ng magandang labi nito. Napatitig naman si Sofia sa lalaki na nasa harapan niya at sobrang nagiinit ang kanyang pakiramdam at gusto niya itong halikan. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Pero sobrang init na talaga ang kanyang pakiramdam. Kaya marahan siyang lumapit sa binata at hinalikan niya ito sa labi. Pero wala siyang karanasan sa ganitong mga bagay. Gusto lamang din niyang maranasan at matikman kahit ngayon lang. Hinalikan din siya pabalik ni Adrian pero medyo nadismaya ang binata kasi hindi marunong humalik ang dalaga. Mukhang di ka pa sanay sa ganitong larangan, miss? Seryosong tanong ni Adrian sa kanyang regalo. Pasensya ka na. Sa totoo lang, wala pa talaga. Gusto ko lang din ma-experience dahil iba talaga yung pakiramdam ko. Sobrang init ng pakiramdam ko at para akong mawawala. Nahihiyang sabi ni Sofia sa binata. Pwede naman natin gawin ang gusto mo, pero wala bang magagalit at handa ka ba? Nakangising tanong ni Adrian at tinitigan ng dalaga. Wala akong nobyo at kaya ko naman ihanda ang sarili ko. Pabalang nasagot naman ni Sofia. Pigilan ang kanyang sarili. Kaya namang marinig ni Adrian ang mga sagot ng dalaga, kanyang hinalikan ang mga labi nito. Pinangko niya to habang hinahalikan sa labi. Hindi niya na kayang pigilan pa ang sarili niya. Nadadala na din siya.
Sobra siyang nahihibang sa piling ng dalaga. Pakiramdam niya, mawawala siya sa kanyang sarili. Tanging alam niya lang gawin ay ang gusto ng katawan niya. Sana, hindi natin pagsisihan ito sa huli. Pero salamat sa pagtitiwala mo na ibinigay mo sa akin to. Mapungay na mata ni Adrian habang sinasambit ang mga katagang iyon. Hinalikan muli ni Adrian ang mga labi ni Sofia at parehas na muling nag-init ang kanilang mga katawan. Ginagaya naman ni Sofia ang mga ginagawa ng binata. Kapwa nila dinadama ang init ng bawat isa hanggang sa marating nila ang kaligayahan. Sir, sorry po. Ikakasal ka na, 'di ba? Nakagawa ako ng kasalanan? Pag-aalala lang sabi ni Sofia. Nangyari na ang mga dapat mangyari. Nakangiti na lamang din sabi ni Adrian. At nakatulog na silang pareho dahil sa pagod na kanilang pinagsaluhan. Nalimpungatan si Adrian sa sigaw ng isang babae at kilala niya ang boses ng babae. Si Cassandra na kanyang fiancé. Anong ginagawa nito sa hotel room ng kanyang party? Mga taksil kayo? Napakasama mo, Adrian. Bakit mo to ginawa sa akin? Ha? Galit na sigaw ni Cassandra sa dalawang natutulog sa kama at mahigpit na magkayakap. Di niya akalaing magagawa ito sa kanya ni Adrian. Babe, Cassandra, sorry. Gulat na sabi ni Adrian at agad bumangon para takpan ang kanyang sarili. Nilingon niya ang kanyang katabi at nagising na ito. Gulat din sa pagsigaw ng kanyang fiancé. Ikaw, sino kang babae ka, ha? Alam mo bang ikakasal na yan at ako ang fiancé niya? Galit na sigaw ni Cassandra sa babaeng katabi ni Adrian. Sorry po ma'am, hindi ko po sinasadya. Tayong nasabi ni Sofia dahil sa pagkagulat sa mga nangyayari at agad nang tumayo para ibalot ang kumot sa kanyang sarili. Pero agad siyang sinugod ni Cassandra at sinabunutan hanggang sa matumba siya at inawat naman agad to ng binata. Sobrang gigil si Cassandra kaya nagkaroon ng mga galos sa mukha si Sofia. Hindi na lumaban pa ang dalaga dahil alam niya malaki ang kanyang kasalanan. Hindi na siya nilapitan pa ng kanyang naging kliyente, kaya nang mayakap ng binata si Cassandra, agad nang lumabas ng silid si Sofia at tumakbo papalabas. Nagulat na lamang siya nang may humila sa kanya, braso. Si Jane ang humila sa kanyang braso at mabilis silang naglakad. Papunta sa restroom para makapagpalit siya ng damit at makaalis na sila sa hotel na yon. Ano ang kahihinatnan ng ginawa ni Sofia? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.